At dahil sa mabilis na pag-usbong ng teknolohiya sa buong mundo, maraming artificial intelligence engines na umuusbong na siyang malaking tulong sa mga mamamayan, partikular na sa mga estudyante at mga bata. Pero sa kabila nito, mayroong mga individual na ginagamit ito para sa masamang hangarin. Si Job Regala para sa 13 sa tanghali. 5 ang anak ni Nanay Joy. Lahat nag-aaral. Malaking tulong sa kanilang edukasyon at pati na rin sa kasiyahan ang paggamit ng artificial intelligence. Yung anak kong pangatlo, nag-edit siya ng mga kakatuwang litrato, gano'n. Dahil sa AI, natutulungan ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Pero sa kabila nito, nakakakita rin si Nanay Joy ng mga sensitibong larawan ng mga bata na gawa gamit ang AI. Yung iba kasi masama yung paggamit ng AI, kaya nakakasama sa social media. Bilang isang mag-aaral at student leader, malaki rin ang naitutulong ng AI para kay Kylie Huge Varino sa kanyang pag-aaral. I also use AI for my studies, reviewers, and sometimes for revisions of papers. And I use it very well, mindful, hindi basta-bastang ginagamit ang AI. Ngunit katulad ni Nanay Joy, nakakakita rin siya ng mga sensitibong content na ginagawa gamit ang AI. I've encountered multiple videos na AI generated and ginagamit pang sexual. Actually, pasok na siya sa CSAM. So it is a problem. Ito ay isang malaki at ito ay sasabihin na nating threat para sa atin ngayon. Malaking epekto din ang paggamit ng AI sa pag-convert ng mga videos, lalo na kung sexual ito. Dahil pasok na po ito sa online sexual abuse and exploitation against children materials. Ang mga ganitong nilalaman ang ninanais pigilan ng mga mambabatas. Kaya nito lamang nagdaang buwan, naghain si Sultan Kudarat 2nd District Representative Bella Vanessa Swansing ng panukalang batas na mag-aamyenda sa Republic Act 11930 o ang Batas Laban sa Online Sexual Abuse at Exploitation of Children. Layunin nitong parusahan ang mga gumagamit ng mga litrato ng mga bata at pinoproseso ito gamit ang AI upang lumikha, magpakalat o magbenta ng child sexual abuse materials kahit ito ay computer-generated. Pabor naman si Nanay Joy at Kylie sa panukalang ito. Definitely yes, because we are against with that. Students, mayroong mga estudyante nag-post online. So, maaaring magamit yung pictures nila and to generate AI. Malaking yes sa pagpapatupad ng House Bill ng pagpaparusa sa mga taong gumagamit or the proprietor when it comes to using the AI technology. Bilang student leader, nais din ni Kylie na mabigyang impormasyon ang kanyang mga kapwa mag-aaral. Sexual education must enter this conversation dahil madaming kabataan ang hindi pa mulat sa katotohanan na kapag ikay malalaswang pictures, ikaw ay naaabuso na. So dapat tayo ay maging mindful, maging knowledgeable sa mga actions, mga taong kinakausap natin online kapag hindi kilala, block or at least restrict them. Do not talk to them, do not engage any further conversation with the people you don't know personally. Samantala, sa huling pagdinig, isinailalim na sa Technical Working Group ang mga panukalang batas upang mas busisiin ang mga probisyon nito. Inaasahan ng mga mambabatas na maisa sa batas ito sa ilalim ng 20th Congress. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Job Regala, 13 sa tanghali ng Congress TV.